Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, ito ang sinabi ng Panginoon, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan, sa tahimik na kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ang salita ng Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo at mga eskriba ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan binibigyan ng liwanag ng Diyos ang ating daraanan patungo sa buhay na walang hanggan, patungo sa ganap na pag-ibig sa Diyos, a communion of love. Ngayon po ay kapistahan na pinagdiriwang natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pag-ibig ang laman ng kabanal-banalang puso ng ating Panginoon Jesucristo. Sa mga pagbasa, nakita natin kung paano ang puso ng Diyos ay nagnanais, nagbubukas at nagbibigay sa iba't ibang paraan para madama natin ang kanyang pag-ibig. Sino nga ba ang makakaalam ng puso ng Diyos? Alam niyo, ang simbahan at ang banal na kasulatan ay itinuturo na pwede nating malaman ang puso ng Diyos. Bagamat hindi yung kanyang kabuuan, pero binibigyan tayo ng pasilip dahil inihayag ng Ama ang kanyang sarili sa pagkakatawang tao ng kanyang anak at pinuspos niya tayo ng Espiritu Santo ang magpapakilala sa atin o maglalahad sa atin ng katotohanan.
Sabi ni San Pablo, pinakita daw ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin samantalang tayo'y nagkakasala. Si Kristo ay namatay para sa atin. Binigay niya ang kanyang buhay. No? Pagbibigay ng sarili because of love. Sa mga pagbasa, inilantad ang dakilang pag-ibig na sinisimbolo ng masuyong pag-aalaga ng mabuting pastol sa kanyang mga tupa. Sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel, nangako ang Panginoon na babantayan, aalagaan tayo, titipunin mula sa mapanganib at malayong lugar kung saan tayo'y napangalat. Nangako siya na dadalhin tayo sa masaganang pastulan para tayo'y hilumin at bigyan ng pahinga. Parehong tema ang nakita natin sa Ebanghelyo. Pinakita niya na siya mismo ang pastol na naghahanap sa akin nang ako'y naliligaw at nag-iisa. Masayang pinasan ako sa kanyang balikat at iniwi sa kanyang tahanan, nandun sa kanyang kanlungan. Siya'y pag-ibig, siya ay matiga sa atin. Nakatutok ang atensyon sa atin, lalong-lalo na sa mga panahon na tayo'y nagkikrisis. Dama niya ang nararamdaman natin at higit sa lahat, siya'y mahabagin. Kailangan nating malaman ang ganitong pag-ibig dahil sa paulit-ulit nating pagkakasala. Wala tayong maisip, siyempre pumapasok sa isip natin na ang karapat dapat sa atin ay kaparusahan lamang. Walang pagpapatawad, lalo na yung mga mabibigat nating kasalanan. Dahil ganito natin tinuturing din ang ating kapwa. Naghahanap tayo ng katumbas ng pagkakasala nila, lalo pat kung ito'y laban sa atin. Ang katumbas ng kasalanan ay parusa, kabayaran. Ito ang nasa isip natin palagi. Ang habag ay walang saysay para sa atin dahil sa baluktot na dikta o pananaw ng ating laman, ng ating ego. Kapag nasaktan tayo, paglaban o di kaya'y pag-atras na lang ng may galit o pagbabalak ng magiganti ang nasa isip natin. Babalikan na lang natin ang nagdulot sa atin ng pagdurusa. Lalapit lang tayo sa Diyos kapag wala na tayong magawa. Naubos na ang ating mga pamamaraan. Hanggat maaari, nais natin makabawi. Nakalulungkot madalas at sinasantabi natin ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang hinaing ni Jesus nang ihayag niya ang kanyang banal na puso kay Saint Margaret of Mary, na sa kabila ng pagmamahal na walang pinipili ay kawalan natin ng kagalakan o pasasalamat sa Diyos. Kawalang galang, malamig, paglaban sa pag-ibig ni Jesus. Habang ang modernong tao ay tinatakwil ang pag-ibig ng Diyos, mas lalo siyang nawawalan ng puso. Nawawalan tayo ng puso sa madaming paraan. Kaya naman nakikita natin na dyan ang digmaan. Paghihiwalay sa mga mag-asawa sa pamilya, pagkawasak, aborsyon, euthanasia, karahasan, galit, kawalan ng pag-asa at imoralidad. Ang lahat dahil sa inayawan natin ang pag-ibig ng Diyos. Pero ganun pa man, nagdiriwang tayo ngayon dahil hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. God is love. Likas sa Kanya ang umibig. Hindi tumitigil ang pagtibok ng puso ng Diyos para sa atin. Hindi siya nagbabago, tayo lang ang nagbabago. Hindi napapagod at nagsasawa ang Diyos, tayo lang din ang nagsasawa humingi ng kapatawaran. Kapag nagkakasala tayo, tinatalikuran natin ang Diyos. Tumitigil din ang benepisyo na sana'y naidudulot sa atin
ng kanyang pag-ibig. Sabi ni San Pablo, nang mamatay si Kristo para sa atin, hindi daw dahil tayo'y mabuti, kundi tayo'y makasalanan. Mga tupang naligaw, madaming beses nagliwaliw. Kung magiging tapat lang tayo o makatotohanan tayo sa ating sarili, alam natin ang pagkakasala natin ay hindi karapat-dapat na may magbuwis ng buhay o may magbayad para sa ating kasalanan. Pero iba ang pagtingin ng puso ng Diyos. We are worth dying for. Walang dahilan para matakot tayo na baka parusahan tayo ng Diyos o iatras niya ang kanyang habag sa atin dahil inangkin niya na ang kaparusahan para sa atin doon mismo sa krus. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Ama, sa iyong pagmamahal at Ama, sa pamagitan ng banal na puso ng iyong anak, dumaloy sa amin ang mga biyayang kailangan namin. Bigyan kami ng puso at tulad ng iyong anak na nag-uumapaw sa pagmamahal at awa, lalo na sa mga nangangailangan nito. O kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.